Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiteng requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya wag nang mangamba dahil sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na. May dalawang mukha ang gutom na matagal nang kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango. So sir, yung farm niya, doon na kami bumibili. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD. Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas baba din ang gastos for the consumers. Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya. Ngayon, mas makakain na talaga kami ng 3 beses sa isang araw. Kanin na. May ulam na sir, may protein na tayo eh. Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo, ang dami ninyong pinapakain. Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan. Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino, tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan. Mabigat ng konti. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Anato na oras, sumayin na kita 13 minutos na nakalabay alas 9 sangkay. Maupay nga aga. Ayan, welcome ating taramdan. Sumat Estehano naman na sangkay. Parto na mga sumat palibot din natin na probinsya Eastern Samar. Mga sumat gihapon gawas ito natin na probinsya palibot hari yun. Bugos nga naso na Pilipinas. Ayan, good morning. Yan ang adlawhan na Lunes, Hulyo 6 to 2026. Siyahan nga Lunes nga adlaw ito na bulan hit Hulyo. Dagmit la bye-bye largo hantuan June. So, hello July. Ayan ang aran to ng bugos nga person GYS Summon Station Manager at Ruth Abunda. Chief Texter Joy Policarpio, Amon Administrator Bubuhay nga nanakan ng mga partners, DD Master Control na natin mga inhinyero, Engineers RV, Alquin, and Mark. At din kampluan ito niyo maging host para hininga atin pagkaharampang da kaalas 10.
Pagpatin mga sumat, syempre, tikang gihapon ito na atin mga partner production team. Mga sumat, tikang Hafield, matikang kandate Pen Pumida, at Isok Abria, and Ate Daisy Lalosa Belazar. Yan, sangkay, welcome. Syempre, live kita, dito ito ang atin Radyo Pilipinas Borongan official Facebook page. Ngan, syempre, good morning gihapon hadton aadalay tiratag sa tagsa nga panimalay nakatutok ipinagiton radyo. Nanay Mirna, maupay nga aga. Tatay Eddie, ngan sugod man adton iba pa. Tatay Renato Capacity gihapon, dida naman Hapoint Mary. Aban sugod gihap nga dakan Kuya Guapo 2001. May to message si Kuya Guapo 2001 nga always nakatutok ito natin mga programa din hila hatin istasyon DYS Radyo Pilipinas Borongan. Aba, good morning in advance. Happy Fiesta San Julian. San Julian this month ko no. Aba, fiesta naman nga tukanda ati Mads, ati Tere. Good morning, ati Tere. Aada ka ba yan ha? Din ba ito? San Luis Taft adaat. Kundi kita nagsasala. Anyway, mapakana na lang kita ka ni Engineer Alquin. Nga nakahilabaan na naman, bang mag-fiesta, doon mga magsa-celebrate iton patron. Advanced Happy Fiesta. Ang sugad man ito, nagsa-celebrate ng adlaw, diin ba iton patron niya na May ada ba? Anyway, Happy Fiesta, nga na-enjoy ta kay yan ang atak na mo, pay man ito na ato na panahon, O, saring niya, Kuya Guapo 2001, Advanced Happy Fiesta, hahilabaan Dolores. Kay pareho ito kapatrunan. Happy Monday mga kasumat estihanon while at work. Also, mustaliwat hit mga bilin dito habalay. Kan baby Jan, greetings kan Kuya Guapo 2001. Butoy JP na school naman, So, baby Jan ito na bilin nga ito na balay. O, ito mga estudyante, good luck. Good luck kay Lunes nga adlaw, adto na liwat. Good luck nga ni-enjoy, Siyempre na-enjoy gad gihapon ate Dayan, Bisan kung damay itong mga activities nga ginahatag himam. Urog labi ko nungin na gre-recess na, mas nakaka-enjoy. And sa guys, ring ta pamupaytan ato na panahon, pero kay may ada kita binabantayan, kay Super Typhoon ini hagawas ito na atin, hagawas pa, ito na atin na Philippine Area of Responsibility or PAR. Nga daanay kita hiton update from the DOST Pag-asa, kung hain badapit ining pagtaga Super Typhoon, kung Super Typhoon la bagihapon. Ayan, pwede ba natin, engineers, i-play anton live kanina anton DOST Pag-asa, Para guided kita, ito na pagtaga-bantay panahon, na bisan konsering tapa, maupay tatan panahon yan ang atak na. Bayan malang hinihigop iton aton dampag, hit maglusag nga hangin. Balita o pamatita, tikang hiton DOST Pag-asa official Facebook page. Yan, take it away, engineers. Umaga sa ating lahat, narito ang weather update sa araw ng Lunes, July 6, 2026. Una sa lahat, ang binabantayan natin si Super Typhoon na may international name Bobby. Kasalukuyan, nasa labas ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Nasa layo itong more than 2,300 kilometers silangan ng Luzon. Ang lakas ng Super Typhoon ay umaabot lakas ng hangin ng Super Typhoon malapit sa mata nito ay umaabot sa 215 km per hour. Samantala, ang pagbugso ng hangin ay umaabot sa 265 km per hour. Inaasahan na ito'y kikilos west-northwest o palapit sa ating Philippine Area of Responsibility sa bilis na 15 km per hour. Kapag hindi magbabago ang galaw at direksyon ng bagyong ito,
Inaasahan na ito'y papasok sa ating PER o Philippine Area of Responsibility bukas ng gabi o Miyerkules ng madaling araw. Kapag nasa loob ng ating PER, tatawagin natin siyang Inday. Mababang tsansa na mag-landfall sa ating bansa. Itong sentro o mata ng bagyo ay lalapit sa Batanes area bago mag-landfall sa Taiwan. Ang pagbukso ng malakas na hangin ay mararanasan sa pagitan ng bukas at Miyerkules sa malaking bahagi nating bansa, dulot ng bagyo at southwest monsoon. Ito namang enhanced southwest monsoon o habagat na kung saan magdadala ito ng mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa ating bansa, lalo-lalo na sa kalurang bahagi nito, ay mararanasan po natin sa araw ng Huwebes, July 9. Sa ibang view, inyong makikita, malayo pa ang bagyo sa ating bansa at wala pang epekto nito sa anumang bahagi ng ating bansa. Yun namang southwest monsoon ay hindi umaabot sa ating bansa. Kaya sa araw na ito, maganda at maliwalas sa panahon ang ating inaasahan, hindi lamang sa Luzon, ganun din sa Visayas at Mindanao. Inaasahan pa rin natin ang mga localized thunderstorm o yung mga biglaang buhos na ulan sa bandang hapon o sa gabi. Wala tayong gale warning o ibig sabihin wala tayong inaasang malalakas na hangin na magdudulot ng matataas ng alon sa ating karagatan. Paalala sa ating mga kababayan na papalaot sa ating mga karagatan, mag-ingat pa rin tayo dahil sa mga nabubuong thunderstorm sa bandang hapon o sa gabi. Ang araw sikat sa ganap na 5:32 ng umaga. Sunset ay sa ganap na 6:30 ng hapon. Yan pong ating weather update at sa ating binabantayang si Super Typhoon na magiging si Inday. Mula sa Pag-asa, ako po si Alzardi Aurelio. Yan naman ito ang latest update. Tikang HDUST Pag-asa may pag-isumpay ito na binabantayan ng Super Typhoon Bavi. Hagawas ito na atin ang Philippine Area of Responsibility. Super Typhoon kakusog nga sering pato na update. Pag sumakabato na par, nga ngaranan inihiyang Inday. Ngan waray man tsansa ito na matahan bagyo nga maglandfall. Angan hinaman na katunaan ito na naso da Pilipinas. Pero syempre ito ni extension. Makakagkaw sa inihin mga pag-uranan. No particular norte nga dapit. Ito na ato na naso da Pilipinas. Ayan, thank you. Tika nga itong official Facebook page. Ito na DOST Pag-asa. Ang from time to time may araging papalusa, diging papagawas nga update. And I guess itong masunod niyan hiton alas 11. Ayan, 23 minutes down the hour of 9. Good morning, Ate Mila. Thank you for watching. Salamat hiton mensahe at na comment box. Kumusta ito na preparasyon ti pagpapatron nga daha iyo dapit? Nga daha barangay Hilabaan, mga taga-islahan Hilabaan. Nga dito ni ba pa, nga sige-sige gihapa. Hit kabisi kung ano man ng mga okasyon nga ginprepararya na nga tagnaan. O diretso kita mayroon ko na nga din nakarawat ang signal para na balita. O siya na huntahi Ate Daisy, okay na ba? Natato na una Ate Daisy nga din nagsend hin photo aton ESN CHS. Didatun era halatun kanina ini nga gin-share ni ate ang bomb threat dito ay isang CHS. So kung ano pa ba ito ibang update pero kay madagmit man nga nag-respond dito natin otoridad. Yan, alayo na aki engineer kung mapakol or aada na halinya telepono hi Ate Daisy. Nga dyan kita mensahe at ikang kan Kuya Guapo 2001 grade 1 na. O kung ang grade 1 na ito ni JP, uray lang sabuta, parang kailan lang iginaanak pala ti JP. Nagmit lang ito na panahon,
Nga advanced happy birthday ka na Mrs. Yan na nga Friday, July 10. Advanced happy birthday. Hiton Webes pa ko naman datong happy na si Nanay Jonalyn kasi magba-birthday liwat hi JP. Hiti ka 20 yan na daman nga month. Wishes ko haira good health nganda mo pa nga birthday iton mag-agi. From Kuya Paul Andrew Hornada. Thank you so much. Advanced happy birthday nga dakan ati Janalyn. Angan sugad man kan butoy JP. Salamat Hornada and Baryon family. Bisan ko na very busy. Kuya Guapo 2001 nakakaga. Abri iton radyo. Abri iton radyo. Sugad man iton text line. Para maghatag mensahe nga ni haatan. Thank you so much. Kuya Teo, good morning. Ayan, so nga diet ko, ray pamanhali niya telepono hi Ate Daisy, nga kita kan Ate Pen. May gihapon hi Ate Pen, niya na Sioux College of Medicine, padayon ng pagkarawatin mga aplikante. Evaluasyon ito na sunod nga batch yan na nga adlaw, Hulyo 6. Uy, kaupay, di nahirarayod to na ato na mga kabataan nga magte-take iton medicine. Dinhiha City of Boronga na probinsya iton Eastern Samar. So, nagpapadayon ito na pagkarawat hiton mga aplikante nga yan ang adlaw, siring pa ni ate doon evaluation second batch. Para hining aton mga enrollees, alayo na pakicall, engineer. Sinya sinalag niyo kung naada na linya telepono. Good morning! Good morning, Nanay Nita. Kuya Aye, good morning gihapon. Ayan na oras nga 27 minutos na nakalabay alas 9 sangkay. Adi pa mati ang tagarawatan ta report. Matikang naman kanate pen pumida. Radyo Pilipinas report. Ate Pan, good morning. Yes, good morning, Dayan. Maupay nga aga, no? Nga dahito naton mga listeners sa taramdan na sumat estehanon. Adila kita field, may danaton din na lalakad, diliha may DSWD, no? City Social Welfare and Development Office. Dayan, ito na aton balita. May pagisumpay inihan successful nga inaugurasyon College of Medicine program nakalabay ini nga simana dito mismo hadton eskwelahan ditohan College of Medicine Eastern Samar State University. May nakita mga pictures dida alayon engineer kundiin malampuson gihapon adton unveiling na logo kadungan iniha na inaugurasyon na College of Medicine na Eastern Samar State University Borongan City nga saring paman hadto na mga opisyal natuman kumbaga nagtuman maiha na nga inup nga maipahirani na edukasyon medisina para na mga estehanon. Ngan didahad to na welcome message ni ESO President Dr. Andres Pagatpatan. Iya ini dayan mga kabarangay ginusa-usa adton mga binulig para matuman ang Doctor of Medicine program. Siyempre siyahan House Minority Leader na 4-piece party list representative Nonoy Libanan ada inihitron na may nakita dida video clip unveiling hadton official logo yada gihapon Governor R.V. Ibardoni may dahini representante adton tingog party list Congressman Judas Sidre. Aram niyo mga kabarangay itoon kundidahan na aton mga naunang report may dakita hadto igin pakita nga mga equipment ditohan igbaw building adton pinaka simulation area nga
igin papakita dito adto na mga equipment na eskwelahan na baruan naton di dahadto na pagyakan ang representante ni Congressman Jude Asidre may dangayan hini 100 million pesos nga igin pundo adto na tingog party list para naman na medical equipment ngan iton adto yan nga mga ekipahes nga mga milyones ito na kantidad pipira palait may dapat iabot nga damo pa nga mga equipment para hiton College of Medicine so ginpasalamatan liwat ni Dr. Pagatpatan syempre CHED Regional Office 8 Director Dr. Maximo Alhibe kay naging kabakyang inidaman para matuman na maihan nga inup habton eso nga College of Medicine program ngan didadaman habton na mensahe ni Congressman House Minority Leader Libanan usa daman didahadton iya igin punto dayan mga kabarangay maida ngay anhini pag titindugon nga Regional Medical and Training Center. Kumbaga, asya iton magiging training ground hiton aton na mga estudyante, mga would-be physicians nga para diri na hira kumadto pa hatakloban. Kasi yan na iton kamowa hiton ESO College of Medicine para hiton ira clerkship nga training iton Eastern Visayas Medical Center. Ngani ginkadto na daw gud ini nira Congressman Libanan adto ini hiton luyo hiton ESO an lugar dito nga kung tawagan diyo dito hitloyo gihalo agi daw ini nga tutukuron dito iton Eastern Samar Regional Medical Training Center nga gintatag iyahan ini hiton ESO. So magiging bulig hiton College of Medicine para training hospital ngan pwede gihapon maging magahatag hin serbisyo panlawas dito naton probinsya. Ngan igindengan na lada maindayan didahadto na mensahe ni Congressman Libanan iton pag-ayad yan na hiton Borongan City Airport kay gidadako ini daman nga bulig. Imagine ka iton kadamaan dayan mga kabarangay hiton faculty hiton ESO College of Medicine mga taga Cebu. Palit kumbaga magiging kuanda may hirak client iton aton Borongan City Airport kay kumbaga iton ira naman pag kakadwa Cebu gidaliin na via Borongan City Airport. Gintitikangan na iniya na iton pag pahalaba yan na hiton runway. Itiya na iton kahalaba yan na hiton runway airport Borongan City Airport 1.5 kilometers. So hihimuon iniya na nga mahimo nga 1.9 kilometers. Tarag yun iton mga dagko hini nga mga eroplano pwede na hini makalanding. Ngan kun mabubutangan na kay ginplaplanuhan na daman ini nga tinatawag dayan nga nighttime navigational lights nga bisan kun gabi bisan kun very cloudy kita Borongan. One time naka-experience na kita hinidayan nga landing na talaga nakadanahan ilarom adton eroplano nakadaan na kami binalik ngadto nga Cebu kay mauran nga zero visibility waray kikitaangan hiadton runway kay waray taman hini nga nighttime navigational lights. So amo iniya na nasa ring Congressman Nonoy iton gintatalinguha nga mabutangan ini. Ngan iya na ongoing iton pagpahalaba hiton runway han Borongan City Airport. So gidako idamay nga bulig para hiton aton mga bisita mapakanhiha syudad hiton Borongan. So balikan naton adton malampuson naging dumara nga inaugurasyon han College of Medicine program nakadto daman hi Governor RV Ibardoni may dakita dida mga pictures niya nala hiton kilipad ton ira mga mensahe nga nagpahibaruhiya dayan mga kabarangay nga may ada igaalukar nga 10 slots para hiton mga estudyante yana ngan ma-increase ini every year. So by next school year magiging 20 ngan iton succeeding nga mga tuig madudugangan tag na pulo kada tuig. So amo ini abton mowa igin pakita pa hatubangan hadton
mga bisita di dahadton inaugurasyon adton MOA nga gin permahan na provincial government ngan sugad na Eastern Samar State University. Ngan nabaruan ta daman nga may na mga nag-signify nga mga munisipyo nga maghahatag daman hiran slot. Di naman sugad kadamo han igin saad through MOA han provincial government pero may adahira slots para hiton ira daman mga constituent, mga estudyante dida naman han College of Medicine. Nahibaro ang tangani nga iton CTLGU in napulo daman iton alokasyon iton slots para yan nga school year. Ngan na-mention daman ni Governor RV adton dako nga planuhin rehabilitasyon hiton Eastern Samar Provincial Hospital. May dahini 500 million pesos sa dayan nga iga-alokar nga nagidakaida maini nga bulig kay magiging naman may daman-daman MOA or tie-up with the SPH ngan hiton ESO College of Medicine magiging clinical training facility daman hiton aton mga estudyante. Salit labot lang ka-partner hiton ESO College of Medicine para daman hiton health services para ha aton nga mga estihanon. Kay ring pa 70 years na ngayon ini dayan or almost 70 years na iton ESPH salit angayan la nga major rehab na iton igpapatuman. Ngan gidako ini nga bulig may dakita dida dayan pictures ala video clip engineer abton igin presentar abton mga pioneering batch. Pero ang pinakauna pala itiya nga na interview kay yana nga adlaw may na daman hiraya na applicants para hiton evaluation hiton sunod nga batch. Sige daw ipakita natin. Diri lait mga taga dinhi ngayon ha aton ha Eastern Samar may dahiton from Leyte ngan iton pinakaorhi iya na adayan may da mga taga-iba daman nga mga kon din abtuan siring ni Sir Deo Nicart may da from Iloilo uy harayo iton oo Iloilo may da taga Masbate may da taga Negros mga aplikante tikang mga probinsya ni Iloilo, Masbate nga Negros. So siring pa nagtitika damo ito nagi-interest hiton Doctor of Medicine program hiton Eastern Samar State University. So waray ko didi monitor ipakita natin dida adton video clip han igin representar adton pioneering batch mga siguro mga 14, 15 pala iton dida kaya na nga adlaw igpapadayon abton pagkarawat para na sunod nga batch. Igin papahibaro hiton Doctor of Medicine program nga magpapadayon iton proseso para hiton evaluation ngan titikangan iniya na nga adlaw July 6. Ngan han last week indumara na abton psychological ngan IQ test para inihadton first batch ang mga applicant nga napadayon iton pagproseso han pagpili han mga aplikante. So ginpapahibaro hiton pamunuan hiton ESO labi na hiton Doctor of Medicine program open lagi hap para pagkarawat hin mga bagong aplikante. So ginuutro naton mga 40 to 50 iton target nga pioneering batch iton ESO Doctor of Medicine program. Pero kinahanglan nakakuha na iton hirahan National Medical Admission Test nga iton at least may ada hira 40th percentile kadton ira marka hanira pagkuha anuhan NMAT. So bisan kon 2 years na itnira kuha within 2 years nga daiya na nga mag-apply hira valid lagi hapon kakarawton didihiton ESO Doctor of Medicine program. Nga nabaruan natin kinahanglan waray nira failing grades at least less than 8 units sabton ira pre-med tidahadton ira bachelor's degree sciences nga mga subject. So waray nira
bagsak. So hira ini abton pipilion nga willing hira mag-sign abton return service agreement karayag sid ngun pagkahuman nirahan kurso nga medisina tatrabaho laan ay hira didi haaton ha probinsya. Ngan haros mauubos nga nin hiradayan nga maging kuan nga maging scholar kay padayon liwat iton pagprosesohan MOA kalakip abton Commission on Higher Education para inihan Medical Scholarship and Return Service Program hiton CHED. Labot la ini hiton mga scholarship hiton province ngan hiton mga local government unit. So para liwat hira pag once nga makasulid na talaga hira hiton Doctor of Medicine program, pwede na daman hira mag-apply scholarship na mahatsyed para inihabton mga qualified applicants. Kay ini ngayon nga proseso na baruan natin kan the UNICART iton technical working group iton Doctor of Medicine program nakig-coordinate ngayon hi Congressman Libanan nga dahat shed central office ngan kun ma-approve ini mahimo na magkamay-ada tsansa nga maging scholar haeso ang mga estudyante bisan diri hira residente dinhi ha Eastern Samar. Kay igi scholar man lahan province ang mga taga Eastern Samar. An ira naman di dahabton ira kada tagsa nga bungto, an ira naman mulupyo di dahiton ira bungto. For example kung taga Borongan, kung pananglitan 10 scholarship slot, mga taga dinhi ha Borongan. Pero ini nga CHED nga scholarship para hiton Medical Scholarship and Return Service bisan diri taga Eastern Samar. Nga ni iya na asya na ako na mention kanina dayan may da na mga aplikante tikang ha mga probinsya hiton Iloilo, tikang hiton Masbate, ngan tikang ha province of Negros. So asya na adton nagyupay nga balita nga aton nahikay didhan aton pag cover nakalabay ang simana dito Eastern Samar State University. Ibalita pa nalaman na buwasan adto nagyupay nga commitment sa naman nga faculty member han Doctor of Medicine program si Dr. Model Grace Montes Buna. So amin ni dayan an aton nahikay nga impormasyon balita para hadton karuyag mag-apply. Pwede ka mo bumisita Vice President for Academic Affairs and ESO para hiton form ngan andaman nala adton mga requirements nga ato na mention kay nagtikang na daman yan nga semana para hadton second batch kay adton first batch nagkamayada na hirahin ira psychological IQ test ngan iba pa. Alright, so tikang di field para aton taramdan suma testinganon ati pen pumida nagbabalita back to base da mga salamat. Damang salamat Ati Pen pumida haton imagin pahatang balita impormasyon o ikaupay nga sumat good luck ito na aton mga future Doctor of Medicine din naman ito na Eastern Samar State University. O padayon pa ito na aplikasyon ayan i-prepare lang ito iyong mga requisitos na mention ni Ate Pen ha iyo pag-apply. 40 to 50 ito na target nga pioneering batch. Nga na damang mga opportunities scholarship programs ito na ato na posible matagamtaman once mag-qualify kita hiton syempre mga requirements gihapon nga kapag enrolled ka na. Ayan ang report ni Ati Pen nagdara oras 43 minutos na nakalabay alas 9. Nga di naman kita report matikang kanati Daisy Lalosa Belizar. Ayan, adi na ba halin niya telepono? Karawatan ta report, matikang ka natin Daisy Lalosa Belizar. Radyo Pilipinas, report. Ate Daisy, good morning. Yes, Dayan. Magandang morning. And sugad man ito natin mga ating kumating and viewers. Ano itong programa tumatistihanon ito natin mga balita sa Gonzaga, Dayan. Pero syempre, natin kariyag may baruan update. Ano aton mahitungudhan na nakabulabog nga
incident did the Eastern Samar National Comprehensive High School. So very quickly dayan and syempre balik na normal adto na operasyon iton IASN CHS matapos masuspendhin na tunalahin adlaw darahad to nga bomb threat nga hinimuan pagdanuhin mga estudyante and nahisabtan dayan mga minor de edad aton mga responsable so hapag kaya na diretso ini audidhan biyernes nga adlaw dayon hirang gid investigaran hanaton mga otoridad in the presence ng DSWD kay CSWDO nan mga kag-anak kay mga minor de edad man nan anaton latest nga nakuhang impormasyon didhan kalop naging regular ang klase pero aton nga mga kabataan nga involved dayan aada hiton pangangalaga hiton CSWDO kay ipapailarom herahin discernment assessment kung tawagon. So kung mahisabutan hiton aton mga social worker na mag-a-assess sa ira nga may dananera discernment ito maaram na bahira gid bubuhat papasakaan talaga hirahin kaso kriminal. For example, grave threat tapos naman ito nga alarm and scandal so gahi pero kung diri pero sigurado ito dayan haire papailarom talaga herahin parang rehabilitasyon may da mga kaangayan nga intervention nga gahatag ito na aton gobyerno para haira kaya la ito na aton daw sa nga pakiana hain daw let may house kay wala pa man din kita bahay pag-asa di ba nga kanang DSWD and then at dapit so siya pa initaan na aton pag-aalin susunoron pero ibig sabihin nga na-identify aton eskwelahan aton mga responsable nakahiman kaangayan na pitad dito naka-action naka-responde aton naman mga otoridad bakay nakaribuklat dayan kay imagine nakadalabot lahat ng mga taga PNP Borongan nanguna pagod ni Chief of Police nakadaaton mga taga SWAT di ba mga kanan special special force mga kapulisan and then may nakadaaton mga taga nga EOD explosive ordnance disposal and K9 unit nakada talaga dayan pag clear tapos kinita pakita may mga taga CIDG basta nagtarampo nga tanan daton mga law enforcement officers may tanan Philippine Army somehow nanginano daman kay nahitabo ini nga di pa nga ni napapasan irestoryahan madugo nga insidente dito sa eskwelahan naman dito naman Tacloban so gi-alerto hiton aton mga otoridad kasumpay hini kay siya nga dako ang pagpasalamat ni Sir Dean Hermano iton na OIC principal dida nga gidagmiti adton responde adton mga kapulisan kay past 6 na hitabo alas 8 na clear na adton area alabi na kay kuan man ngayon hiya dayan linerak sila hing kabataan nga nakalisang bugos nga Borongan nahiglahin kitahan bugos na Pilipinas diba mga sugahita so hapag kayo na dayan na siya nito natin ginaalin susunod and then baliwat iton move hiton Department of Education may ba naman hini kabaratunan hini nga kabataan kung just in case ibala iton kaso dedihit kaso kriminal pero haparte iton eskwelahan may ba sanction para iton kabataan na naka-disrupt hadton klase dara hini nga hulga hini nga pag-post mga makalilisang nga mga material nga mga retrato so asin daman ito na aton paaalin sunuron parte iton na Department of Education so update la iton ngan inidayan nahi kuan pagod ini nahi nabo habot nga hiton mga ginihimo na nga pitad hiton Department of Education hiton aton mga law enforcement authorities kasi may adayan na mga forum nga gindudumara dito sa mga eskwelahan orientation mga kag-anak isusunod iton orientation iton mga estudyante by niton safety and protection iton kabataan ngani han biyernes nga adlaw an may ada convergence aton mga school head din nga syudadhan Borongan upod an city division and local government unit han Borongan kun daman aton ira pwede dida mahibulig para masiguro iton protection nga safety iton aton mga kabataan ng mga eskwela so nakadadidahi attorney Deborah iton aton city administrator
Oo, nga ato na hibaruan nga iya gyud suggest nga magkamayada talaga sa nga sort of summit o di nga ni iton convergence nga diri lait nagiinaristorya iton mga labaw hiton mga eskwelahan, iton labaw hiton division, iton LGU dapat ma-include iton mga kag-anak. So asya iton na sa dida nga bubuhaton asya na iniaton mga pitad nga anhan hadida man may dasirihan mga orientation aparte naman daman hiton mga kag-anak. Kay syempre ini nga kabataan ti kang maninihin pamilya, ti kang maninihin mga panimalay para makahimo daman kaangayan nga pitad iton aton mga kag-anak nga itira mga kabataan diri makabuhatin sugad nga klase mga bagay nga nakakadisturbo di nga ni nakakahimahin mga krimen hasakop hiton eskwelahan. So asya ini adton usahan na naging gindumara nga aktibidadhan na Borongan City Division didahadton na Biyernes nga adlaw gindumara ini St. Mary's. Oo. So bisan nga ni anira mga gwardya haton mga eskwelahan ginpa-attender kay ano ba iton angay buhaton, so nakadaadton mga taga EOD, nakadaadton mga miyembro damanhan PNP dayan may ada nira mga demonstration nga iginpakita ano iton na mga angay buhaton ba. So asya na mait nga nagsuggest naman ni Attorney Deborah nga dapat magkamay-adan hiluag nga irestorya convergent upod iton mga kag-anak nga iton panuyo asya na iton nga makahimuhin mga pitad nga magreresultahin pagsigurohin protection hiton aton mga kabataan ng sakop hiton mga eskwelahan kay nakakabaraka man ini nga mga hitabo hapag kaya na. So imagine nga bisan nga ni didan aton la nahisabutan ang giupay dida nga lecture aton again pahamtang ni Fiscal Goldeliza si Siska ang bahin na hiton nga mga balaod bahin hiton mga kabataan nga in conflict with the law ini nga CICL ba. Oo, igin pa intindi niya paano nahitatabo ngayon iton mga kaso ngayon iton sitwasyon din niya syudad hiton Borongan at naibaruan nga iton ngayon nga mga kabataan kadakan nga from petty crimes nga dihiton mga seryoso na nga krimen ito nahihimo kung diri nakukorihiran. Asya ito nit nahitatabo nga saring pa niya asya nagyap ito ni Arabinti kinireta ha korte tikang kabataan nga dit pagdadako hiradadam mga sugad pa hiton dayan. So asya nga kaulangan ang gintagan din doon pakas doon iton values formation din hiton na pamilya iton paghurma hiton mga kabataan nga magkamay-adan disiplinado nga klasehin mga kabataan nga diri napapariwara. So asya iton nahitabo habot nga hiton nga nga gindudumara nga dako nga aktibidad hanaatan mga officials sa Department of Education nga di naman law enforcement nanguna didahi Dr. Lolo Zartiga hiyaton Assistant Schools Division Superintendent iton na Borongan City Division so naging produktibo adton usa ka adlaw nga hirohimang raw kay didadaman adton mga labawhan mga eskwelahan nagpahamtang daman nira kung patiunan undaman nira ihahandle nga mga CICL hasakop hiton na eskwelahan kay nahitatabo naman hiton mga teacher nahadlok naman kunanod pagkorek hiton bata kay bangin hira makihaan so gabahiton pero gintagan in emphasis ni Attorney Deborah nga kung hika mo daman natataruhog na kam may dadaman yung katungod nga pag-file kam daman yung kaso sa totoo lang pagdipinsa daman hit kalugaringan para haparte hiton mga teacher kaya itong teacher nahadlok naman pero pag nababiolate daman itong ira right may dadaman ira katungod din pagkaso ba mga sugahit pagreklamo kay it nahitatabo it mga magturod do kuno yan agihadloki naman hit pagklase iton pagdisiplina hiton mga estudyante dida kay damo naman ito nakakasuhan tapos nakakasuhan nga ni naglilinugaring hiton pagbinaton naglilinugaring hiton gasto pero aton maupay naman dida nga balita kay may ada na
lugaringan nga legal officer itong Department of Education. Mga bag-ula iton hiya nga mga posisyon dayan nga kundiin dako naman iton mahibubulig. Oo. So ginsumatan naman didaan iton mga angay buhaton na panahon nga may ada active shooting. Mga sugahiton kasi di ka man maaram diri laha eskwelahan kundi bisan din iton komunidad diin man nga lugar. Oo. So dayon nasa ring ha kun may da kuno bate nga buto mag-aano ka. Labi na nagsusunod-sunod. Dili ka kuno mahangaw mga manginginano kun hain madapa ka. Madapa itim una nga buhaton nandun ikaduha pagtago. As in tago diri ka nga maatubang diri ka nga maato nga da kun hinumay pagtago, paghapa, pagtago, last recourse it pag-ato kun naada na hithain. So gabakon tahit. Pero igina-advise it mga otoridad mahapakalane talaga kay wala may address ito mga puto. And then pahirayo. Makurinet nga sa ring pa ligaw na bala. Ito mama. Okay. So kasi itong dayan natin mga updates ikang Department of Education. Nga kapag kayo na mahugot man itong sumpayan itong DepEd nga itong mga otoridad at yung madagmit itong mga action nga nahihimo nga na-address itong mga issue may ada kalabutan hini nga mga bagay dahil mga eskwelahan. Alright, pero hakabugusan dayan mamingaw pagad kita nakakuan na ato an karuyag latagan didahin doon iton nga bomb threat diri tiya it nga bomb joke diri tiya laksi krimen tiya dayan asit dapat dapat tiya isantop hitin uman ma-minor man bisan pa itin o dida nga tao itpag laksi hiunong hin bomba krimen it dara kay criminal offense siya it responsable hiton kun mapamatud-an makihaan pwede ma-prison nga 5 ka tuig ganon so dapat diri tiya ginlalaksi kay criminal offense siya. So dapat waray magsusuga waray neton mag-uutro Bakay. Kay kadako hiton disturbo nga nahiyahatan. And bueno dayan iba naman nga balita very quickly la kay may ada na kita 5 minutes before before alas 10 nga may tungod naman ini dayan hiton hiton pagtaga kuryente namimintana in pag-uminto. Yan diba, na nag-uminto na yung nag-uminto na, oo. Namiminta na naman pag-uminto. Ngayon naadi naman, pamatian to daw, may ada explanation na dihikuan. Ito na Corporate Plan Division Chief, ni Ma'am Ayesa Abing, ito na Eastern Samar Electric Cooperative. Kasi damo man na napakiano dayan. Kung kay nga, kataasan uminto 2 pesos. Per kilowatt hour. Ang parahan ka ng June, ngayon na aton babayaran yan nga July. Kaya inabutan aton mga power bill. Ikaw inabot ka na? Yes. May hinabubo ma. Balito, siguro na wala pagkonsumo. Inusa nga ni ako. Konsumo. Maahi kami. Naghitaas talaga. Harot 50%. Inusa ako. Hinabubo. Balitaw. Pero 2 pesos adto nga uminto na yan. Asya inuminto. Pero nang bill from previous month, mamanda ka ang previous nga hinabubo luguad tong taripahan may habubuad to. Nagabuban yung consumption. Abangin na. At sa isip ko, din ako nagabuban yung consumption. I'm not sure. Diyak maram kasi pareho lalos pa rin. Anyway, so pamatian basta. ka na dayan, an explanation, igin post inihiton sa mail ko, darahiton damo nga pakiana. Actually, siya nga niyan aton gusto i-reach out anuhan management aton sa mail ko. Mo pa inala kay may ada post aton ni Core Plan Division Chief ni Ma'am Ayesa Abing kasumpay hinihala da pamatian ta para aram naton nga mga member consumer owner. So damo haton mga konsumidor ito napakiana kung kay nga higtaas an era power bill han bulan han June 2026. Okay. So before that I mention ko na an aton taripa han June is inabothin 14.1835. Okay.
Naghitaas kita hinto pesos, comparean aton taripahan May, which is inabot lahin 12.1504. So, ini yung 14.1835, anda ko nga portion hini is an aton generation rate and kaupod na an VAT han generation rate. So, ang aton generation rate han June is inabutin 7.3965, and then ang iya VAT kaupod na ang transmission VAT is 1.0997. Inihiya nga duhang item ang nag-increase. So, inabot kita hinto pesos. More than 2 pesos per kilowatt hour. Okay. So, ang pakiana is kay ano or ano ang rason kung kay ano nga nag-increase tigda ang aton power rates. Okay. So, una, ang market suspension. Lifted na po kasi ang market suspension nga gin-issue ni ERC last March 26, 2026. Okay. So, kung may nunundom kita ito nga mga bulan, nagkaada hin state national emergency. I think nasa executive order ini 110 ada inihiya. So, with this, kung mahinunumdum giyap kita, nagkaadahin global fuel prices. Darahan war. Okay. So, para makontrol ang pagkitaas, kay kung humitaas itaton fuel, mahitaas giyap itaton power rates. Kasi, especially ang mga coal, nga mga power plant, is may magkakaadahiyahin increase gihapon since may ada component nga fuel para ma-generate. Okay. So, para makontrol ang pagitaas ang aton power rates, nag-issue hi ERC hin market suspension. So, ginlimitaran hiya. Market suspension or the pricing mechanism, ang presyohan, ha merkado, han kuryente. So, na-control ini hiya. So, ang coal, iginlimitaran hiya hin mga approximately 6 pesos per kilowatt hour. Okay. So, habang ang presyohan aton diesel at that time naghinitaas, darahan crisis, ang aton kuryente is na control. So, kung i-check nato na aton mga previous bill, ang aton rates han kuryente, han bulan, han April nga hin May is humabubo or habubo. Ang April, humabubo hiya, tapos hinabubo pa hiya han May. Okay. So, bigla hiya humataas kay han May 1, lifted na po ini nga market suspension. So, bali, nahibalik na ha normal nga presyohan ha market or unwisen. Okay. So, that's one reason. Ikaduha, iging katuman gihapon ini nga bulan nga tikangan ka nano ang market suspension is nagkaadahin kakulangan han supply, nagkaadahin yellow and red alert nga gina-announce ang NGCP. So, mache-check gihapon naton iniya ha era Facebook account. So, once magkaadahin yellow and red alert, ibig sabihin is nagkukulang ang supply. So, kung mas hataas ang demand, ngan mas habubo ang supply, nagkukulang ang supply, ang tendency iton is mahitaas talaga itong iya presyo. Hit kuryente, mahawisan, especially hawisan. So, kulang ang demand, kulang ang supply, hataas ang demand, panginahanglan han aton mga konsumidor, hataas ang presyo han kuryente.
So that's the second reason. Kaya kung mapansin naton ang aton mga na-post ha NGCP, may dahito nila mga yellow alert and red alert. And kung sobra na nga nagkukulang ang power supply, may dahira sinisiring load dropping, wherein kung kulang na talaga may ada mga portion or barangay na kailangan na i-shutdown or parungon, dara kay kulang na ang supplyhan kuryente. Okay. So, then, ang ikatulo, masisiring ko nga daramang good hang kamapaso hang panahon, masisiring ko nga nag-increase an aton tagsa-tagsa nga konsumo. Why? Kaya katotalan palahan ni Samelco, nagkaada kita increase nga 1 million, more than 1 million plus kilowatt hour as compare han prior month. So inihiya after naton ma-consider an aton mga kontrata han aton generation, ang kasubrahan hiton is didto naton papaliton hawisen, wherein hitong nga time is mahal ang wisen. So kung diri daman kita mapalit hiton wisen, is may portion nga kailangan mag-brown out. So ginko consider naton iton kay especially nga han mga naglabay nga bulan is sobra ka mapasok. So for sure kinahanglan naton ang kuryente kay mag-aircon, and an aton gamitan electric fan is mas halaba nga oras. So masisiring ko gihapon na kailangan gihapon naton i-check na naghitaas ang aton konsumo. So because nga naghitaas ang aton konsumo, dakon chance nga naghitaas ang aton power bill, labi na nga may ada gihapon naton naging increase ang aton power rates. Okay. So for information ngayon an aton contracted na mga suppliers, an average rate is inabotin. Average rate ito hiya mga 5 pesos, 5 to 5.50 pesos per kilowatt hour. However, an aton wisen hang katotalan han bulan han June is inaabot po hiyahin 26 per kilowatt hour. So asya po ito na naging rason ka mix niya han 5 pesos, inabot po ang iya average hin 7 pesos na generation, plus the VAT 8 pesos plus per kilowatt hour. So yun. So just to give an example, tagkitahin ng example. Okay, example kita. An aton consumer is nakakonsumo hin 150 per kilowatt hour han bulan han May. So, bulan han May, an iya kabaraydan is maabot hin 1,800. Assuming an aton consumer, the same kilowatt hour used ang nahinabuhan July or ang iya nagamit ang July, so ang iya kabaraydan is maabot lahin 2,169. So ang difference niya is 304.97. Ini ang impact niya or ang result niya hang 2 pesos per kilowatt hour increase, assuming ang konsumo ni consumer is the same han prior month. Kaya nasa rin kita nga kay nag-increase, it's because the same man lagi hapon nga appliances, the same man lagi hapon nga lights. Kailangan po gihapon natin i-consider ang kahilabahan oras han paggamit naton han aircon, kung may aircon, han lights, ngan mga appliances nga available ngadtuhan balay. Okay. So example, an aton consumer nga nakakonsumo hin 150 prior month. So since kay mapaso inabutiyahin 200 kilowatt hour used, ang iya total nga kabaraydan is maabot hin 2,800
891.50 ano. So ang difference kung i-compare naton han May is 1,026 pesos. Okay. So iba iton impact kung mas hataas ang imo konsumo. For example, another example is 600. Sobrang na mataas compare to 150. 600 kilowatt hour used. So kung 600 kilowatt hour used, ang imo bilhan May is maabotin 7,444. And then assuming the same kilowatt hour used, ang imo na konsumohan current month, June, so ang imo kabaraydan is 8,664. So ang iya to difference is 1,219. That's the impact dun sa 2 pesos per kilowatt hour na increase. So same yung assumption is nag-increase siya in 50 kilowatt hour used han bulan han June. So kung 650 ang iya konsumo, ang iya kabaraydan is maabotin 9,386 pesos. So ang difference and impact and increase in iya konsumo plus the increase in rates is an increase niya or an difference compare han iya prior month bill is 1,941 pesos. So ang magiging increase han aton power bill hanya nga bulan is nakadepende gihapon han kadako han imo hang kahitaas han imo kilowatt hour used. Usa gyapit hiya naton nga i-consider which is makikita naton iton hiya hit upper part hit aton power bill. May da kasi tida present reading and current reading. So, it difference asya iton aton kilowatt hour used. So, asya po iton hiya and iton reasons kung kay ano nga hataas or bigla naghataas an aton power bill. Ang pinakadako talaga niya didang impact is an market suspension nga na lifted na timing pa nga nagkulang ang supply han power. It's because may da mga planta nga nag-close ngayon, may da mga planta nga nag-undergo in maintenance. And then ikatulo again is chances nga nagkahitaas ang aton konsumo. So yon. So hope na answer ang ibang mga questions and that's it. Thank you. So yun, gisimple aton naging explanation, iton na core plan division chief, iton na Isamelco. So dayan, bisan kung nagkaparihas la aton consumption, for example, han last month, didahan May, ngahan ka ng June, parihas la ang consumption in terms of kilowatt, mahitaas talaga ang kabaraydan kasi nag-uminto man ang kadaki ang rate 2 pesos ang dakit siya nga bagay dayan nga makakapauminto talaga hiton kabaraydan and then madugang pa nga mahitaas ang imbabaydan an imo power bill kung naghitaas pa an imo consumption dara kay gipasuoy ang panahon labi na nga nagkaulian mga estudyante nakababad ha mga aircon nakababad ha mga gadget mga sugad pahiton so nakadano aton explanation ni Ma'am Ayesa Grace Abing haton damo nga napakiana kung kay nga nasugad an umento han taripa hadton kuryente didhan bulan han June nga sinusukot aton niya na kay ginawas naman aton power bill ngani dayan kasumpay hini kay di malakita hini ito nagpapakiana hini nga uminto nakaumang pa dugang nga uminto ata diton masunod nga mga bulan ngani may ada invitation iton Philippine Association of Institutional Managers kon PhilM Region 8. Iton association inihiton mga co-ops dayan. Federation of Rural Electric Cooperatives in Region 8. Ngan Philippine Association of Institutional Managers in Region 8. So ma-attender inihi GM. Attorney Jose Michael Edwin Amancio. Buwas dito naman Tacloban.
magkakamayada hira magkakamayadahin press con nangingimbita rito hira hiton na mga media organization na mag-attender nga na mag-provide media coverage hiton regional press conference nga may aday sumpay hiton line loss and congestion charges kon LLCC. So bubuhaton ini buwas nga adlaw July 7 Martes sa Summit Hotel Hamaras Baras sa Tacloban City. So didahaton na abot nga ini haton na mga pag-uminto hiton na taripa hiton kuryente na iging kakabaraka hiton publiko dinya Eastern Visayas. So kumubaton iton electric cooperatives dinya region amoy magkakatitiro ka buwas didahin na sa nga press conference para makahatag in factual information. Tapos mahi-explain aton mga rason nga nakakag-contribute hiton pag-uminto hiton power rate ngahin para maklaro iton mga konsepto hiton sinisri nga line loss and congestion charges. Hindi ko yun alam din dayan. Ngahin aton mabaton aton mga pakiana ikang hiton mga members hiton media nga mga consumer gihapon hiton kuryente. So asya ini iton mahitatabo buwas nga adlaw magpapatawag mismo hirahit ni Presscon iton na association hiton electric co-ops din hinaman aton region para makapag-explikar kung ano aton rasones nga nahitaas iton taripa hiton kuryente diri la dinha Eastern Samar kundi hiton Bugos na region. So iton koan aton imbitasyon tikang ngani inihiton president iton PhilM Region 8 Sir Alan Joseph Borinaga so ini may ada hisumpay iton nag-inumento nga presyo o taripa hiton kuryente ato na lahindayan mahimo talaga pagtipid haatan nga side para diri masyado ka maul-ul haatan iton sukot hiton kuryente kay mas namimintana pa atahin additional nga power rate hiton masunod nga mga bulan or bulan. So magpapatawag na la tibuhin press con iton mga kooperatiba para mai-explicar nga diton publiko member consumers adton mga rason kini. So dayan na siya aton balita para hansumat istihan Daisy Bilizar nagre-report. Damang salamat Ate Daisy Lalosa Belizar hadton imo ginapahatang mga balita. Diti kang kantuan na natanan ni edukasyon nga nasugad man aton update. Tikang naman Eastern Samar Electric Cooperative sana nasayuran kita hadton rason kay hatasan ton aton kabaraydan or kinalasan kamo aton iyo bilhan iyo kuryente. And sang kakay din natin tinitiklo pa doon natin pagharampang panlunes ng edisyon Sumat Estehanon Program. Ayan otro da mga salamat Ate Pen Pumida nga Ate Daisy Lalosa Belizar haton iyo ginapahatang mga balita. Hangaran doon bugos nga person ni DYS Saman Station Manager Ate Ruth Abunda, Chief Texter Joey Policarpio, Manid Binser Buboy nga nanakon mga kabakyang, Dede Master Control, Engineers Alquin and Mark. Ate din kamplon sunod nga hausang kay dinhila hatan taramdan Sumat Estehanon. Bye-bye and God bless. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko